Kung kayo po ay nakapanood ng 24 oras kagabi, napanood ninyo yung live na pag-uulat namin sa inyo mula sa swimming pool na itsura po ng Recto Underpass sa Luzon, Manila. Inabot na o aabutin daw, sabi po sa akin ng tiga-MMDA doon, na hanggang 4 na araw pa mula ngayon bago tuluyan mahigop yung baha doon. Isang lalaki po ang nalunod doon kagabi, kuwang-kuwa namin Mula sa Luzon, Manila nakatutukuhain, si Tina Panganiban Perez. Tina. Mike, mula dun sa nasaksihan nating sitwasyon dito kahapon sa Recto Underpass, malaki na yung nabawas sa volume ng tubig dito. At kahit masaya ang mga nakararami dito sa lungsod dahil sa bumubuti nilang sitwasyon, pati na rin sa magandang lagay ng panahon dito, isang pamilya naman, Mike, ang nahaharap sa ibang klase ng bagyo. Napapabuntong hininga na lang si Jonathan Vasquez habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Kuya siya ni Ronald Vasquez, 34 na anyos, ang lalaking tumalon sa baha sa Recto Underpass kahapon. Matapos maiahon, isinugod sa Fabella Hospital si Ronald, pero di na siya naisalba ng ospital. Bago sila maligo ron, nag-inuman pa kami. 6 kami nun. Pagdating ko naman sa Fabella, yung na pinapump siya, wala ng buhay. Bago raw sila maghiwa-hiwalay kahapon, sinabi pa ni Ronald na maliligo raw siya sa baha sa Recto Underpass. Akala ni Jonathan, nagbibiro lang ito, lalo't di naman daw ito magaling lumangoy. Hindi ko akalain ganun gagawin mo. Kung nasa ka man, sana masaya ka na. Hindi rin makapaniwala ang pangalan na anak ni Ronald na si Abigail sa sinapit ng ama. Kasama ni Ronald na tumalon sa baha si Nanding Guevara at isang buboy. Nalaman na lang daw ni Nanding na nalulunod na si Ronald nang magsigawan ang mga miron sa paligid. Daming tao. Oo, ako talon-talon na. Ako rin, talon-talon na rin ako. Talon-talon na rin ako. Sige, may mauna. 200, Ilan dun sa mga tumalon sa inyo yung nakainom? Pare-parehas po ata kami. Kung medyo may nagsisigawan, huminto po ako sandali. Huminto ako, tinignan ko sila. Tapos nakita ko parang meron ng iniakit na tao. Natalon ka pa ulit? Hindi na palagay ko. Sa kabila nito, ilang bata pa rin ang ayaw magpasaway sa paglangoy sa underpass. Bagamat tiniyak ni City Administrator J. Marzan na pinaputol na nila ang kuryente sa underpass, may nakunan kaming nakasinding ilaw. Nagulat si Marzan at agad iniutos na patayin ang linya ng kuryente. Nang tumalon si Ronald sa baha sa Recto Underpass kahapon, 15 talampakan pa ang lalim ng tubig noon. Ngayon, dahil sa mas magandang lagay ng panahon at pagtutulungan ng Manila City Government, Bureau of Fire Protection, MMDA at Maynilad, patuloy na bumababa ang tubig. Sa mga fire hose na ito, dumadaloy ang tubig na hinihigop galing sa Recto Underpass. Ang tubig ay inilalabas dito sa kalye. Hindi naman daw babalik yung tubig sa underpass dahil magkahiwalay naman daw ang lagusan ng mga ito. At hindi rin daw babaha sa kalye dahil pinalinis na raw ang mga estero. Pero kahit magtuloy-tuloy na maaraw rito, aabutin pa rin daw ng 3 hanggang 4 na araw bago tuluyang mahigop ang lahat ng tubig sa Recto Underpass at mapadaanan sa mga sasakyan. 3 to 4 days. 3 to 4 days? Oh. Without rain? Without rains, of course. Dapat. Sir, pag umulan? Pag umulan, siguro, depende na rin kung mas marami tayong magbobomba at kung hindi ganun kalakas ang ulan, ganun pa rin naman natin. Pero kung yung lakas kamukha nung dati, medyo may hirapan tayo. Ang nakikita namin na problem areas na lang, itong Lagos Nilad tsaka itong Recto Underpass. Yung ibang areas, medyo mababa na yung tubig, passable na siya. Ang ilang bahagi ng Espanya na palabas sa Recto Underpass, baha pa rin. Pagamat bumaba na ang tubig, hanggang tuhod pa rin ang baha sa kanto ng De La Fuente kaninang umaga. Hanggang sa ngayon, Mike, ay patuloy pa rin itong paghigop ng tubig dito sa Recto Underpass sa Maynila. Sa kahabaan naman ng Recto na dinaanan natin kanina, wala na tayong nakitang baha pero marami pa rin mga establishmento ang sarado sa araw na ito. Sa buong maghapon naman, mahinang ambon lang ang naranasan natin dito sa ating kinatatayuan. Mike? At Tina, mukhang may nakita na akong kagabi. Wala yan, nandiyan ako Pasura naman ngayon. Nakita ko doon sa kuha nyo kanina doon sa ilalim mismo, doon sa ibabaw ng Recto sa ilalim. May nakita na akong basura kagabi. Wala yan Tina. Oo, maraming mga basurang nagkalat dito, Mike, pero meron namang mga taga Manila City Government na nakabantay malapit sa mga fire truck para masiguro na hindi mahihigop ng mga pumps o ng mga fire hose
yung mga nakakalat na basura. At kung mapapansin mo rin, Mike, kung nakikita mo yung basura, siguro marahil nakikita mo na rin yung reflection ng ilaw doon sa kabilang bahagi ng rekto, yung pagtawid na nitong tunnel. So, yan yung patunay na patuloy yung pagbaba ng tubig dito sa Recto Underpass. Mike? Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez.